What's up, Coconut Folk natin? Welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa loob ng barko. For today's kaganapan ay samahan nyo nga kami at today nga ang aming last day dito sa loob ng barko. Super aga ko nga nagising dahil ito na nga ang aming last day dito at mamaya na nga kami bababa ng barko. Kaya naman inagahan namin magising para kami ay makapagligpit at makakain ng breakfast muna bago kami uuwi. Dahil mamayang 8:30 nga pala kami naka-schedule na bumaba ng barko. At eto nga ang aking si Mr. David ay ready na nga din siya. Kaya naman inayos niya na din itong kanyang mga gamit dito sa aming maleta. Kakalungkot naman isipin talaga na kami uuwi na. Kaya pala may mga ibang tao na gustong-gusto tumira dito sa cruise dahil ang saya nga lang talaga. Kahit nga ako mismo, parang ayoko na rin umuwi. Charot! Puro kasiyahan lang kasi talaga dito sa loob ng barko tapos parang wala ka pang problema. Oh my goodness, ang sarap ng buhay ng ganun. Kung baga itong place na to, it's like an heaven for me. Edi wow, siopaw. Yun bang walang papasok sa utak mo na negative, puro positive lang ganun? Mabas nga ako dito sa balcony at etong at nakita ko na nandito na pala kami sa Galveston Port. Hindi nga namin naramdaman na nandito na pala kami. Alas 5 nga pala ito ng umaga. Kaya sobrang dilim pa talaga. Hindi talaga ako na-excite na umuwi. Bagkus ako ay nalulungkot ng very light. Kaya kung kayo nga ay depressed at stress, aba mag-cruise kayo dahil tanggal yan. Charot. Ready na nga kaming gumala at maglibot-libot nga muna dito sa loob ng barko dahil sobrang aga pa nito for the breakfast. Labas ko nga ng pinto dito sa aming kwarto, ang dami kong nakitang hugasing mga pinggan. Niwan nga lang nila sa labas ang kanilang mga pinagkainan. Ay, Jai, kabagra ni mo, day. Yes po, ganito ang buhay dito sa loob ng barko, piling prinsipit prinsesa. Wala pakdulhaning pangasa, charot. At eto na nga, moment of the truth, ang aming bills. Dito po kasi sa loob ng barko, mayroon silang keycard. Tapos, pag gusto mo nga mag-shopping dito sa loob ng barko, yung keycard mo lang ang ibibigay mo sa kanila. Kumbaga, pag nag-purchase ka, is keycard lang yung gagamitin mo. Yung tipong hindi mo na namalayan, ang dami mo na palang nagastos. Ang dami na palang na-charge sa card mo. Dito nga pala, sa loob ng barko, mayroon silang pa-drink package. Kung gusto mo lang naman mag-avail. Like soda, dahil tubig lang po ang libre dito at kape. Tulad na lang po nang nag-avail si David ng aming drinks package. Unlimited na soda at 12 pieces na bottled of water. At ang bayad nga pala doon ay $10 a day. Kung gusto mo ngang makatipid, pwede ka magdala ng sarili mong soda at magdala ka na rin ng tumbler para lagayan mo ng tubig at riripilan mo na lang dito sa kanilang tubigan. Eto nga't nag-aantay kami na mag-open ng kanilang breakfast dito kaya nagkape na lang muna si David. Kita nyo naman yan na wala talagang tao dito kundi kami lang. Kaya sabi ko kay David na maglalakad-lakad na muna kami dahil hindi pa nga open itong breakfast dito sa 16th floor. At dahil last day na nga namin dito, kaya sabi ko sa kanya, imamimiss ko talaga itong lugar na to. Chinek na nga rin namin itong isang restaurant dito kung saan nagsiserve din sila ng breakfast. Nadaanan nga namin ito si tatay at sabi niya nga ay kunin ko daw yung kanyang papel na nahulog. Ready na nga siyang bumaba ng barko dahil nandyan na nga din palang kanyang mga maleta. You're wondering bakit wala masyadong tao dito kasi sobrang aga lang talaga naming nagising. At dahil wala pang ang open na restaurant for the breakfast, kaya naman naglakad-lakad na muna kami at nag-picture. Saktong-sakto talaga itong oras na to ng aming paglalakad dahil wala masyadong tao. Meron nga din pala sila ditong painting store pero ang mahal dyan. Chinek nga namin kung bukas na itong Pacific Ocean for the breakfast. At sa kasamaang palad ay sarado pa nga sila at 6:30 pa daw ang open. Kaya naman bumalik kami dito sa 16th floor dahil alas 6 nga pala ito nag-open. Pagkatapos nga namin dito ay dumiretso kami dito sa may photo shop. Nagustuhan ko nga itong picture kaya sabi ko ay bilihin niya. At buti na lang talaga nandito si Kabayan at siya nga ang nag-asikaso sa amin. Marami silang cameraman dito kaya kahit saan ay pwede ka mag-take ng picture tapos i-check mo lang sa kanilang website. Piniprint pa nga nila yung picture at bumalik na muna kami dito sa aming kwarto para kunin yung aming mga maleta. Pagkatapos ko nga makuha yung picture ay dumiretso na kami dito sa may casino para dito kami mag-aantay ng oras na bumaba na. Kung kayo nga pala ay naka-schedule na bumaba ng maaga ay dito kayo tumambay sa casino. Dahil ito nga yung madaling way para makalabas kayo ng mabilisan. Dahil pag dun nga kayo tumambay malapit sa may pintuan ng labasan ay napakadaming tao at mahirapan nga kayong hilahin yung inyong mga maleta. Sa dami nga ng tao ay kailangan nga nilang i-schedule ang bawat isa sa pagbaba ng barko. Ito nga pala ay Group H na naka-schedule ng 8:30 sa pagbaba ng barko. Kung ikaw nga pala ay napakaraming maleta ay pwede ka naman magpa-schedule ng tulong. Kumbaga sila na lang ang magdadala ng maleta mo dun sa labas tapos pagkarating mo dun ay hahanapin mo na lang. At pwede rin naman na ikaw na lang ang humila ng mga maleta mo palabas. Para nga ay hindi ka na maghanap ng maleta mo dahil sa dami nga ng tao dito na nagpapaganon ay talaga namang maghahanap ka. Dumaan nga pala muna kami sa custom bago kami pinalabas. Nantay pa nga namin dyan yung asawa ng kaibigan ni David dahil hinarang nga siya sa custom. Ang tagal niya nga doon kaya sabi nga
namin ay mauna na kami. Dahil malayo pa nga ang aming lalakarin bago kami makarating dun sa aming sasakyan. Sa haba nga ng aming nilakad ay nangalay ng aking balikat kaya si David na nga ang humila ng aking maleta. Ito ba naman kasi pinarkingan namin, napakalayo. May dadaanan pa nga kami kaya medyo matatagalan kami ng very light bago makarating ng Waco. Na-miss ko na agad itong si Cruz kaya see you next time. Hopefully makabalik kami ni David.